Guys, it's me again, Yandy Girl, for the episode 2 of Chick and Tal. Okay, our topic is about adult boundaries. So I am giving you 5 tips about adult boundaries. In Tagalog, ano ba ang dapat maging exemption natin pag tayo ay mga adults na or mga thunderbolts na. Ibig sabihin, we are growing, we are maturing. Compared noong tayo ay mga bagets pa, sobrang carefree tayo, di ba? Sobrang pagbigay tayo, sobrang talagang todo-todo to the highest level ng mga energies natin. Ganon tayo. Iba ang personality natin kasi we still lack experience. So, syempre, habang tumatagal, na kung may edad ka na, mas natututo ka na sa buhay at nalalaman mo na, oops, mali pala to. Ay, sobra pala ito. So, bibigyan ko ng 5 tips kung ano ang dapat natin i-concentrate when it comes to uh, adult boundaries. Number 1, learn to say no. Yes, totoo yan. Dati yung mga bagets pa tayo ay tayo ay talagang ano pa is sobrang bait, 'di ba? Tipong talagang Princess Sarah ang atake, ganyan, or Mara ang atake. Talagang super go. Pag may inutos, super go. May papagawa, super go. 'Di ba? Pero sometimes yung pagiging sobrang aktibo natin is nitake negatively rin yun ng mga ibang tao. Iniisip nila na, ay, bida-bida siya ha, gusto niya ha, kere niya, o gawin mo, gusto mo yan eh. Ang negative nun is dahil kahit naman tayo ay di natin intention magbida at gusto natin mag-share ng knowledge at gusto natin makatulong para gumaan ang buhay ng isang grupo or isang trabaho or what ano man yan. At i-take pa ng negatively. Diyan talaga pumapasok ng talagang mentality talaga ng Pinoy. Yan talaga yung masyado namang talagang judgmental. Masyado namang tumataas ang insecurity. Dapat hindi ganun, ante. Hindi dapat ganun, di ba? Dapat i-appreciate mo yung taong willing mag-share. 'Di ba? Kasi ang nangyayari negative 'yun, kasi nga naabuso ka. So, learn to say no. Okay? Tip number 2, hindi lahat ng problema niya ay poproblemahin mo. Okay lang na mag-open up siya, makinig ka sincerely, hindi pasok dito labas sa kabila. Huwag gano'n ha. Makikinig ka, pagdadasal mo siya, papayuhan mo siya, period. Bakit? May sarili ka ring buhay, may sarili ka ring problema, hindi pa pwede maapektuhan ka. 'Di ba? Hindi mo puwedeng affected ka rin sa dinadala niya kasi kanya-kanya kayong dinadala. Okay, so bigyan mo ng limitation yung role mo as a friend. As a sincere friend, ah. Yun, gano'n. Third naman is, dapat, appreciate, protect your peace. Yan ang mahalaga sa dami ng sitwasyon ngayon sa buhay, protect your peace. Choose your peace, kahit ano pa yan. Hindi pwede laging haba ng pasensya, laging mabait, laging, haba naman siya kasi blah, blah, blah. Oh, sige, kaya ko ito magtiis, mahal ko naman siya, ganyan, ganyan. Oh, sige, rin ko siya kasi ganito, blah, blah, blah. Still doing the same thing, di ba? Protect mo na lang yung peace mo. Piliin mo pa rin yung sarili mo, di ba? Parang you can have all the freedom to walk away kasi tingin mo eh hindi na healthy. Yan. Yung sinasabi ko sa protect your peace. Ang next naman natin ay dapat is surround yourself with positive people. Marami tayong makikilala na mga tao. Come and go yan. Kahit na wala na rin yan talaga sa mga matagal kayong magkaibigan or kung ano man. Yung mga ganun nga nagkakasiraan pa eh. Or nawawasak pa ang friendship eh. It doesn't matter. Don't be afraid kung isa, dalawa, tatlo, kaunti, limited ang grupo mo. Ang mahalaga is makikita mo yung sincerity, ang loyalty, at appreciation. 'Di ba? Kasi may iba na parang competitive ang tingin sa'yo. 'Di ba? Iba is iniisip sa'yo na parang puro inggit. 'Di ba? Puro, 'di ba? Imbes na i-appreciate ka or something, parang negative ka pa. 'Di ba? So, napakahalaga talaga na okay lang yun. Kahit isa, dalawa, basta totoo. Doon ka. Mag-stick ka sa mga tao na help ka mag-grow, encourage ka mag-grow, 'di ba? And talagang parang may inspire ka, 'di ba? Hindi yung puro negative, puro ganito, puro ganyan.
Dapat yun yung mga kasama mo para umunlad ka rin. Sabay-sabay kayo umunlad. Ganun. Team payaman ng effect. Ganun. Hindi team hilahan. Okay? And number five, last but not the least, is maging pet peeve naman natin ang attitude problem. Diba? Maging mahalaga sa atin, oo, lahat tayo may attitude problem, given na yun. Pero panggaloo, meron tayong mga friendship na super nuknukan ng attitude problem. Eh, hindi ko pwede sa lahat ng pagkakataon, lagi tayo mag-a-adjust, lagi tayo mag-i-intindi. Sana bago mag-inerte, mag-topak, um, mag-backstab, ano ba, kung ano bang negatibong gagawin, is isipin naman din niya yung sitwasyon, yung nararamdaman ng tao, ng kaibigan niya. Hindi sila lahat ng emosyon na ikaw lang yung laging ano. So, dapat this time, honestly ako sa sa pet peeve ko yun. Medyo mahaba rin naman ang PC ko sa mga attitude problem. Madami akong ganyang friendship. Di ko na i-deny yan. Ako, di ako perfect ha. Pero never ako nag-attitude problem na talagang mag-iinerte or magpapa-importante. Ano pa ba? Parang taray-tarayan, cold-cold. Di ako ganun. Di ba? Kasi may respeto ako. Kasi for me, once na ginanyan mo ko, ang dating na kasi sa akin is parang not important. Hindi ako mahalaga. Kasi ba't makapagtratuloy ng gano'n? Wala ka lang sa mood. Hindi pwedeng gano'n. Kalokohan yung hindi mo alam yung ginagawa mo. Diba? Not unless if you have insecurity or whatever sa akin. Well, it's not my problem anyway. Yun. Ganun. So, yun ang aking tips para sa adult boundaries. Para naman is tumanda tayong magaan ng buhay, alisin natin yung mga negative na tao. Okay lang yun, wala na mga dapat pang hinayangan sa ngayon. Ang mahalaga is yung sarili natin. Diba? I-segregate natin yung bulok sa hindi nabubulok. Ganun. Kailangan din natin maging wiser as we get older. At kailangan yung natutunan tayo sa buhay. Kung kapakamali tayo, we have to learn, we have to, uh, talagang develop into isang pakipakinabang ng mga adults. Diba? Na lahat ng pagkakamali natin, i-turn natin to into lessons and serve as be an inspiration for some time. Okay, so abangan nyo ulit ang aking third episode naman sa Chicken Talk. Yan muna for now. So, thank you for listening and watching. Bye!